Nako, eto na nga mga sangkay, si Mayor Vico Soto ay tila baga hindi na po nakapagpigil at may sinugo daw. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito, pag-usapan po natin mga sangkay, ito nga putok na balita ngayon. Mukhang may sinugod itong si Mayor Vico Soto, ang matapang at matinong mayor sa Pilipinas. Bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, kasi ngayon nakarating na po tayo sa 1.55 million subscribers. Grabe, ang dami na po natin. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. Hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo. Ngayon kasi, kumakalat itong video, mga sangkay. Ayon nga po dito, ito. Sumugod si Mayor Vico sa St. Gerard Construction para panagutin ang ibinulgar ni PBBM na si Sara Diskaya na sasangkot daw po di umano sa mga illegal na korupsyon sa gobyerno. Ayon po ito mga sangkay dito sa balita. Well, alamin po natin. Ito nga po yung video, kumakalat. Gagamitin nyo sa politika. Sasabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas ang mukha, kakasuhan namin. Nako, ayan na nga po mga sangkay. Alam nyo, itong si Mayor Vico Soto, talagang isa po ito sa mga may paninindigan at matapang na mayor. Sabi nga po ng iba, sana daw po maging presidente ito ng Pilipinas. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Alam niyo, nang napansin ko lang dito, si Mayor Vico Soto at PBBM, halos parehas po sila mga sangkay ng paniniwala dito ng paninindigan. Naalala niyo yung sinabi ni BBM na kahit kaibigan pa kita, kung gumagawa ka ng kalukuhan, ay sorry na lang. Diba? Naalala niyo yun mga sangkay? Kaya nga po kahit po yung mga dikit ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, nasaan na? Diba? Nasaan na? Kung tutuusin, yun po yung magiging dikit hanggang ngayon mga sangkay. Pero mukhang may mga nabisto O ngayon, eto. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng iilan. Diba? Alam niyo, hindi magsasalita mga sangkay si Attorney Claire Castro nang hindi po galing yan kay PBBM. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Nako! Diba? Parehas sa parehas mga sangkay sa sinasabi ni Mayor Vico Soto. Ito tingnan po natin. Ito, pinuntahan po mismo itong sinasabing St. Gerard Construction. Grabe. Ito po ay mga hawak, mga sangkay na mga diskaya. Tapos, gagamitin nyo sa politika. Sabihin nyo, hinaharas. Hindi. Sumunod tayo sa batas. Kahit kaibigan ko pa yan, kahit sarili ko pang pamilya yan, pag hindi sumusunod, kailangan mag-comply. Ayaw mag-comply, matigas ang mukha, kakasuhan namin. Diba? O ngayon, ano ba mayroon dyan mga sangkay? Ito yung balita. Hindi naman naitago ni PBBM ang kanyang pagkadismaya. Diba? Hindi lamang po si Mayor Vico Soto ang dismayado sa maraming kontratista. Kagaya po dito sa mga sinasabing diskaya. Pero yun, sabi dito mga sangkay, nakakuha daw po ng 31.6 billion flood control na mga kontrata mula po 2022 hanggang 2025. Ang problema dito,
Substandard. Okay sana kung hindi substandard, no? Tapos may mga ghost project. Ako, Diyos mio, Marimar. Sa nakitang palpak na flood control projects sa Bulacan noong Biyernes, nagbabalik si Joash Malimban. What possible excuse do they have? Diba? Hindi lang si Mayor Vico Soto ang dismayado, mismo si PBBM. For not doing this? Hindi ko maisip. Nagpupuyos sa galit si President Bongbong Marcos matapos niyang madiskubre na palpak at hindi well-maintained ang isang flood control project sa Bulacan na nagkakahalagang 96.4 million pesos. Ang kontratistang may hawak ng proyekto, ang St. Timothy Construction Corporation, isang kumpanyang una nang nalink sa mga diskaya ng Pasig City. Nako, yan yung sinugod ni Mayor Vico Soto. Unang umingay ang pangalan ng mga diskaya nang tumakbo si Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig City. Hinamon niya ang incumbent mayor na si Vico Soto dahil sa mga umano'y paninira sa kanilang pangalan at kumpanyang St. Gerard Construction. Binalikan ng Billionaire News Channel ang aming naging panayam sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya noong October 2024. Meron sa taas yung mga service cards ng mga... Ipinakita sa amin ng mag-asawa ang nasa 40 sa 100 koleksyon nila ng mga luxury at exclusive cars. Grabe. Ang ibang brands nito, sila lang ang mayroon sa buong bansa. Kaya pala naghihimutok si Mayor Vico Soto, no? Nako, mga sangkay ngayon, nagkakabistuhan na. O ayan, yung mga sikreto, nagkakalabasan na. Kwento ng mga diskaya, malayo na ang kanilang narating pagkatapos ng una silang makasungkit ng isang government project noong 2014. Mula doon sa hindi nyo alam, sa pambayad ng tuition, walang panggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapareho ng title ng ano nyo, ng station nyo, ng Billionaire News Channel nyo. Parang ganun lang din. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na nakasecure ng halos 31.6 billion pesos worth of flood control project contracts ang mga diskaya mula 2022 hanggang 2025. Grabe. Galing sa siyam na kumpanya na umano'y connected sa pamilya. Ayan po. Ayon sa pagsisiwalat ni Mayor Vico. Dalawa sa siyam na kumpanyang ito, kabilang sa top 15 most favored contractors ng DPWH, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Nako. Halos 6% ng kabuuang budget para sa flood control project sa buong bansa, nabakuran umano ng mga diskaya. Ayan po. Ito, magkasunod lamang po. Sino kayo itong Legacy Construction, no? Ito, Alpha and Omega, tapos St. Timothy. Kanila yan, mga sangkay. Sa pagsasaliksik ng BNC, natuklasan naming mula sa Administrasyong Aquino III hanggang Administrasyong Duterte, kabilang na sa top contractors ng DPWH, ang St. Gerard Construction ng mga diskaya. O, diba? Since Noynoy Aquino to President Duterte, na mayagpag mga sangkay yung pangalan ng mga ito. Kaso nga lang, okay sana kung maganda yung trabaho, diba? Okay sana kung maganda yung trabaho talaga eh. Ang problema kasi, hindi po eh. May mga palpak na proyekto, napakarami mga sangkay. Nakita niyo yung hinawakan ni PBBM, yung isang flood control doon sa Bulacan. Kayang durugin ng kamay. Imagine mga sangkay. 2015 nang masuspindi sila ng DPWH sa paglahok sa bidding ng mga government contract dahil sa umunoy spurious o ilang false declarations sa kanilang tax clearance. 2020 naman nang ma-blacklist ang kumpanya sa loob ng isang taon dahil sa isang delayed construction ng isang school building sa Indang, Cavite. Mahiya naman kayo! Matatanda ang naging highlight ng State of the Nation address ni PBBM ang mga umano'y maanomalya na flood control projects. Maraming opisyal ang nagsiwalat ng korupsyon sa likod ng mga proyektong may kickback kapalit ng substandard na proyekto. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng mga diskaya.
pero tumanggi itong magbigay ng kanilang panig sa issue. Nako, mukhang nagtatago na mga sangkay, no? Malaking ano to eh. Kaya itong sila Mayor Vico Soto, talagang grabe yung paghihimutok. Kasi, biruin nyo, mga sangkay, ang dami pong mga palpak na mga proyekto. Pambihira. Well, ngayon, ang kalaban nila, hindi po si Mayor Vico Soto lang. Ang kalaban po nila, gobyerno po ni PBBM. Kaya malamang sa malamang, kung sino ang magiging manok, okay, ng kalaban ni PBBM, malamang sa malamang mga sangkay, yun ang susuportahan po ng mga kalaban ni Mayor Vico Soto at PBBM. Yan po ang mangyayari dyan. Yun po yung susuportahan nila para lamang po hindi sila lalong madiin. Diba? Nakakalungkot lang. Sana po lahat po ng mga kontratista magtrabaho po na matino kasi kumikita naman po sila dyan eh. Huwag na yung suga pa sa kita, yung tipong mambira, substandard, as in hindi lang substandard na sobrang lala talaga yung pagka-substandard. Tapos ano pa, matindi doon mga sangkay, may mga ghost project. Yun ang malala. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.